Magmula ng pasukin ng singer-songwriter na si Josephine Yang Constantino, ang entertainment industry ay hindi na siya nawala sa sirkulo nito. Sa mga taong lumipas ay patuloy niyang pinapamalas ang natatanging husay sa larangan ng musika at hindi nga may pagkakaila ang tagumpay na tinatamasa nito magpahanggang ngayon kung saan siya ang binansagang pop rock princess. The Philippine Showbiz List presents Success Story of Yang Constantino's Music Career. Career Beginnings. Si Yang ay bunso sa 5 magkakapatid at nagmula sa simpleng pamumuhay na may mataas na pangarap para sa pamilya. Bata pa lang ay naroon na ang pagnanais ni Yang na pasukin ang music industry na sinuportahan naman ng kanyang mga magulang. Katunayan, bago pa man matawag na pop rock princess, 9 na taong gulang pa lamang si Yang nang magsimula ng magtrabaho kung saan ilang singing contest na ang kanyang sinasalihan. Lingid din sa kaalaman ng karamihan ay nag-audition siya sa Star for a Night kung saan nanggaling si Sarah Geronimo at Star in a Million kung saan galing si Eric Santos. Sumalang din siya sa Artista Search ng Starstruck at Star Circle Quest. Minsan naibahagi ni Yang sa isang panayam na gusto daw talaga ng ina niya nung una ay mag-artista siya dahil sa pakiramdam nito ay mas profitable ito kesa maging musikero. Nang mga panahong yon daw kasi ay nagbabanda na siya at ang musikang nakahiligan niya ay umpisa pa lang ay pop rock o alternative music. Naiintindihan naman daw niya ang gustong ipunto ng ina at para din yon sa kanyang kapakanan. Ngunit sadyang nasa puso ni Yang ang pagmamahal sa musika at ang pangarap na maging musikero. Sa dami ng rejection sa nasabing reality shows, hindi siya pinanghinaan ng loob hanggang sa makapasa sa auditions para sa 3rd season ng Search for a Star in a Million. Ganun pa man, sa hindi inaasahang insidente, nakansela ang show. Aminado si Yang na nung mga sandaling yon ay bumaba ang kanyang fighting spirit at naisip na lahat na lang daw anya ng pinto ay nagsara para sa kanya. Pero tila nakatadhana kay Yang ang musika dahil makalipas lamang ang ilang buwan ay may panibagong oportunidad na nagbukas. Nang minsang tumugtog siya sa isang bar, ay may nakakita sa kanyang talent agent at sinabihan siya kung gusto ba daw niyang mag-audition sa bagong show ng ABS-CBN. Wala namang sinayang na panahon si Yang at sinubukan muli ang kanyang swerte. Balik tanaw pa niya na nung sumalang siya sa audition ay grabe ang puyat niya dahil galing pa siya sa gig ng madaling araw. Aminado si Yang na nung nakita niya ang mga nagagandahan niyang kasabayan sa audition ay inatake siya ng insecurity. Hindi niya mapigilang isipin na wala siyang pag-asa at parang wala daw siyang lugar sa showbiz. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangang ito, si Yang ang isa sa mapalad na napiling star dreamers ng Pinoy Dream Academy. Sariwang-sariwa pa sa alaala ng rakista mula sa Montalban, Rizal, ang kanyang hindi malilimutang audition kung saan siya ay umiksena at mapangahas na umapila sa mismong direktor at head noon ng show na si Laurenti Jogi. Kwento ni Yang na hindi kasi pinatapos sa kanya ang kanta at sinabihan lang siya ng thank you. Kaya daw bigla niyang nabanggit ay, "Thank you lang po, ganun lang po." Ayon kay Yang, natawa si Direk Lauren at pinapirma siya. Kung hindi daw niya ginawa yon, sa tingin niya ay hindi siya natanggap. Sa pagpasok sa Pinoy Dream Academy, hindi inakala ni Yang na magtatagal siya sa programa. Katunayan ay may usapan sila ng kanyang ama na kahit manatili lang siya ng 2 linggo ay okay lang. Ang mahalaga niya ay i-enjoy niya yung experience at magmarka siya. Hanggang sa nung gabi ng December 16, 2006, ang nooy 18 years old na si Yang ang itinanghal na kauna-unahang Grand Star Dreamer ng Pinoy Dream Academy. Pop Rock Princess. Kasunod ng kanyang panalo ay hindi lang pangarap ni Yang ang kanyang natupad, kundi nabago pa ang buhay niya at ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Nariyan ang sunod-sunod na proyektong ipinagkatiwala sa kanya. Ang dating simple at ordinaryong si Yang ay isa ng kilalang pangalan sa music industry. Katunayan, sa paglabas ng Pinoy Dream Academy, lahat ng mata ay nakatuon kay Yang at inabangan kung ano ang kaya niya pang ibigay sa larangan ng musika.
Isa si Yang sa mga singers na sumikat ng hindi kinailangang bumirit tulad ng iba. Mas nakilala siya bilang singer-songwriter na pop and rock ang genre. Dahil ang madalas niyang kinakanta at tinutugtog ay ganitong klase ng musika, hindi naglaon ay binansagan siya bilang pop rock princess. Nagsimula ang stage na ito na kanyang buhay bilang rock singer nang marinig niya ang Canadian-American singer-songwriter na si Alanis Morissette na tinaguri ang Queen of Alternative Rock Angst. Aminado siyang na akala niya ay ang pagiging diva ang tatahakin ng kanyang career pagkapanalo niya sa PDA. Ito daw kasi ang uso sa Pilipinas na naroon ang biritan. Ganun pa man, laking pasalamat daw ni Yang sa desisyon niyang mag-stick sa kanyang genre dahil sa iyon ang tunay na siya at naging daan sa tagumpay na tinatamasa niya ngayon. A Star is Born. Hindi binigo ni Yang ang mga taong naniwala sa kanyang kakayahan at pinatunayan kung bakit siya ang nanalo sa kompetisyon. Mainit siyang tinanggap sa larangang pinasok. Nariyan ang sunod-sunod niyang TV appearance, particular na sa ASAP kung saan ay mas naipakita niya sa madla ang kanyang talento bilang performer. Sa pagsisimula ni Yang ay nagkaroon siya ng 2 sikat na kanta sa kanyang pangalan. Ang album niya na Salamat ay mayroong 10 kanta na bahagi mismo siya ng paggawa. Kasama na din riyan ang isa sa pinakasikat na awitin niya magpahanggang ngayon. Walang iba kundi ang Hawak Kamay na sinulat niya noong 14 na taong gulang pa lamang siya at una niyang tinanghal sa PDA. Ang awiting ito ang nanalong Best Movie Theme Song sa 32nd Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Kasal Kasali Kasalo. Noong 2009, inilabas ni Yang ang Lapit, isa pang inspirational rock song, at Jeepney Love Story, isang romantic song na nakakuha ng maraming pansin dahil sa kanyang kaaya-ayang music video na may cameo ni Piolo Pascual. Inilabas din ni Yang ang isa pang malupit na hit noong 2013, ang Chinito, na sinabi niyang inialay kay Enchong D. Noong August 2014, inilabas naman ni Yang ang Ikaw, isang romantic ballad na kanyang inialay bilang prelude sa kanyang kasal sa noon ay fiancé na si Victor Christian Yan Asuncion. Ang awiting Ikaw ay nagbigay din kay Yang ng Song of the Year trophies mula sa 2015 PMPC Star Awards for Music at sa 2015 Awit Awards. Samantala, naging hurado naman si Yang sa ilang mga singing competition, kabilang ang Tawag ng Tanghalan, Pinoy Boy Band Superstar at We Love OPM. Yang now owns her catalog songs. Sa 17 taong karera ni Yang sa music industry, ay masasabing ang naroon ang pagmamahal at dedikasyon niya sa larangang ito. Pinagyabong niya ito mula sa triple platinum status na kanyang album, sold out na solo concert, matagumpay na world tours at sandamakmak na awards. Siya din ang kasalukuyang ambassadress ng Academy of Rock, isang music school para sa pagkanta, paggamit ng musical instruments at pag-aaral ng fundamentals ng pop music theory. At sa ngayon nga, isa na namang career move ang napagdesisyonan ni Yang. Ang Star Music na record label arm ng ABS-CBN ay record label ni Yang mula nang manalo siya sa Pinoy Dream Academy. At sa isang panayam sa kanya kamakailan, nilinaw ni Yang na walang halong kontrobersya na magpaalam siya sa Star Music na hingin ang copyright para sa kanyang music catalog o collection of original compositions. Siniguro raw niya na tapos na ang kontrata niya sa Star Music bago siya nagpaalam maging independent artist at magkaroon ng sariling kontrol sa kanyang mga nilikhang kanta. Ibinahagi ni Yang kung ano ang nag-udyok sa kanya sa career move na ito. Paliwanag niya na alam niya na ang trabaho niya ay hindi panghabang buhay at ang desisyon niyang ito ay isa lang sa mga steps na ginagawa niya para ma-secure ang kanyang future. Bilang artist, naniniwala si Yang na naging fair ang deal niya sa Star Music, lalo pat matagal ding naging bahay ito ng kanyang mga kanta. Aminado siya na hindi madali ang mag-initiate ng usapan pagdating sa usaping may kinalaman sa pera. Ipaniliwanag din ni Yang na sumusunod siya sa legal na proseso bilang respeto sa Star Music. Naging emosyonal pa raw siya sa meeting na yun. Ibinalita rin ni Yang na plano niyang i-record uli ang mga pinasikat na sariling kanta sa ilalim ng album na may titulong Reimagined.
Samantala, marami ring ginawang kanta si Yang para sa ibang artist, tulad ng Kaibigan Mo na pinasikat ni Sarah Geronimo at Ang Hirap para kay Angeline Quinto. May composition din daw siyang ginawa para sa new album ng malapit na kaibigan niyang si Eric Santos. Kung may lakas lang daw siya ng loob noong mas bata siya, ay mas marami pa sana siyang na-offer na kanta para sa ibang kapwa musicians. Being Grateful. Sa pagsulpot ng mga mahuhusay na mga baguhang singers, aminado si Yang na mas mahigpit ang kompetensya sa OPM scene dahil sa dami ng nadidiscover sa talent search at social media. Pero hindi raw siya naaalarma sa mga baguhang gumagawa ng pangalan sa industriya, lalo pat pinagdaanan niya rin ito. Hindi raw para isipin niya na mas nakakaangat siya sa ibang kasabayan niya noon. Naniniwala si Yang na iba rin ang hirap ng aspiring singers sa henerasyon ngayon. Para kay Yang, ang mas malaking hamon ay kung paano tumagal sa showbiz. Anya, pagkatapos manalo, sobrang daming trabaho at sobrang dami ng gig at marami pang pagdadaanan. Kaya naman sobrang pasalamat daw niya sa Panginoon na hanggang ngayon ay nandito pa din siya. Sa halos 2 dekada niya sa music industry, sinabi ni Yang na hindi siya dumating kailanman sa punto ng kanyang karera na muntik na siyang sumuko. Wala nga raw siyang ibang alam na gawin kundi ang may kinalaman lamang sa musika. Sa ilang taong itinakbo niya sa larangang ito, ayon kay Yang, kung may natutunan daw siya, yun anya ay maging relax lang. Pag-amin niya na minsan ay gusto niyang bumalik sa batang Yang at sabihan ito na, relax ka lang, huwag ka masyadong kabado, nerbyoso, huwag ka ring malungkutin. Ayon kay Yang, ganun daw siya nung kanyang kabataan at sa karanasan niya sa industriya. Sa ngayon, anya ay talagang nalalagay na niya ang kanyang puso sa kapayapaan. Sa titulo bilang pop rock princess, bagamat naroon ang labis na karangalan, hindi kinailan ni Yang na kahit matagal na siya sa industriya ay marami pa rin siyang kakaining bigas. For some reason ay ganun pa din daw ang nararamdaman niya magpahanggang ngayon. Ngunit paglilinaw niya, na hindi naman daw parang disappointed o ano paman, nagpapakatotoo lang daw siya sa kanyang sarili na marami pa siyang pangarap na kailangang ma-achieve. Sobrang grateful niya raw sa tinakbo ng kanyang career sapagkat nagkaroon siya ng opportunity upang i-represent ang pop and rock sa Pilipinas. Idiniin niya na hindi lahat ay nabibigyan ng oportunidad para tumagal sa industriya. Para kay Yang, kailangan maging grateful dahil lahat ng nangyari sa career mo ay parte na kung sino ka ngayon. Maging yung mga singles man niya na di pumatok, mga kanta niya na sobrang jologs, nakakatawa o mga kanta niya na nahasa na siya as songwriter, lahat daw yon ay parte na kanyang journey. Giit ni Yang, kinailangan niyang magpasalamat sa lahat ng season ng kanyang career at sa lahat ng mga nakatrabaho niya dahil sa aminadong hindi alam kung hanggang saan ang hangganan ng career niyang ito. Ang daming dumarating anya na mas maganda, mas magaling at mas talented. May mga pagkakataon din naman na pinanghihinaan daw ng loob si Yang pero ibinabalik din daw niya sa tama ang kanyang perspektibo. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!